Matapos nitong magsalita ay lumapit ito sa malaking gate na kahoy. Meron itong kinapa mula roon at ilang minuto lang ay bumukas ito. Dalawang malalaking katawan na lalaki ang sumaludo kay Dracula. Sa tingin ko ay mga tauhan nito ang mga ito at nag-uusap sila na hindi ko na naririnig. Kaya habang nag-uusap ang mga ito ay mabilis akong tumalikod. Baka may oras pa akong tumakas sa walang hiyang ito. Pero nakakatatlong hakbang pa lang ako nang umangat ang katawan ko sa ere. "Langya ka! Ibaba mo ako!" Para akong isang sako ng bigas na nasa balikat ni Dracula. Pinagsusuntok ko ang likuran nito sa sobrang pagkaasar. "Langya ka! Gagantihan talaga kita! Sumusobra ka ng impakto ka!" Bigla na lamang ako nitong hinampas sa aking pangupo. "You're too noisy! Damn you, Dracula! Gago!" Pero parang nagsalita lang ako sa hangin dahil para lang itong tuod at nagpatuloy sa paglalakad na hindi ko alam kung saan kami patungo. Hanggang sa ibinaba ako nito sa entrada ng napakalaking pintuan. Shit, bakit ganito ang itsura ng napakalaking bahay na ito? It looks like a Victorian-era castle. Para akong nasa Europe dahil nakakita na ako nito nang minsan akong mamasyal. Pero hindi ko akalain na may ganito rin palang castle na napabayaan na ng panahon ang labas. Dahil masyado na luma at hindi man lang naisipang i-renovate ng impaktong si Dracula. Napapalibutan ng mga halaman ang kalahati ng castle na ito at talagang napapaligiran kami ng mga puno. Ayos, saktong-sakto ang lugar na ito sa Dracula na ito. Mukhang may lahing vampira pa ata ang walang hiya at ako ang gagawin niyang pagkain kapag nagutom. No, don't way. Magkamatayan muna kami bago niya ako kagatin sa leeg. Sa ganda kong ito, dito lang ako matitigok. Pues, uunahan ko na ang Dracula na ito. "Don't touch me!" Singhal ko kay impakto ng akma na naman niya akong hahawakan. "What? We should go inside, Lian." Kunot noo itong nakatingin sa akin. Langyang ito. Kung makatitig talaga ang Dracula na ito ay nanunuot hanggang buto ko. Kailangan kong makalaya sa lugar na ito at baka hindi na ako makauwi ng buhay. "Don't call me my name. We are not even close." Sabay irap dito at nakapamewang. "Then, what should I call you? Lily? Griefer? Or it makes sense if I call you Honey?" Lumapit si Dracula sa akin sabay ngisi. "Sige, subukan mo pang hawak-hawakan ako. Mamamatay ka sa kinatatayuan mo ngayon." Kung pwede lang ay tusukin ko na ang mga mata ng walang hiyang ito na wala nang ibang ginawa kundi ang tumitig sa akin na akala mo'y hubad ako sa kanyang harapan. Manyakis ang gago. Tumawa si Impacto kahit wala namang nakakatawa. "I really like your sense of humor. My soul wants to..." "Sige, ipagpatuloy mo pa yung sinasabi mong manyakas na Impacto. Ipalulun ako sa iyo yung pasusagilin mo." Biglang nagbago ang hilat siya ng mukha ng walang hiya. Parang gusto pang magsalita ng kakaiba pero kinagat na lamang nito ang ibabang labi. Wisit, wet lips na tuloy itong walang hiyang ito. Hindi ko alam kung nangaakit ba ito o nangaasar lang. "Oh God, come inside so we can finally eat our breakfast, honey." Tumalikod na si Kumag at may parang pinindot ito sa may gilid at maya-maya pa ay bumukas na ang malaking pintuan. Kahit labag sa loob ay sumunod na rin ako dahil nagugutom na rin ako. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang napakaraming kasambahay na nakahilera sa magkabila at binigyang daan si Dracula na naglalakad sa gitna. Lahat sila'y nakayuko at dumiretso lang ng pagkakatayo ng batiin ni Dracula. "Good morning everyone," salita ni Dracula. "Magandang umaga po, Master Drake." Sabay-sabay na sagot ng mga kasambahay. "Tulad ng nasabi ko na sa inyo nung nakaraan, I'm staying here with my new..." Huminto ito sa pagsasalita at lumingon sa akin. "It's her. I would like to introduce to all of you, Miss Lian Griefer. But you can call her Lian." Masamang tingin ang ibinigay ko kay Dracula. Nang mapatingin naman ako sa mga kasambahay ay mukhang nagulat ang mga ito sa akin. Sino ba naman ang hindi magugulat? Sa sobrang maladyosa, ang ganda kong ito ay magiging katulong lang ng isang impaktong Dracula. Binati ako ng mga ito at ngumiti lang ako sa mga ito bilang ganti dahil wala ako sa mood magsalita, lalo pat ang mukha ni Dracula ay nakakabwisit tingnan. Nagsalita pa si Dracula na hindi ko na inintindi dahil nagwawala na ang mga dragon ko sa tiyan. Nagulat ako nang hilahin ang kamay ko ng buwisit na si Dracula. "Ano?" Singhal ko dito. Napatingin tuloy ang ibang kasambahay sa akin. "I know, you're starving. We should eat breakfast first before anything else."
Mahigpit ako nitong hinawakan sa aking kamay at wala talaga itong pakialam kung pakaladkad ako nitong hinihila. Kaya para kami mga tanga na naglalakad sa napakalaking pamamahay nito. Pansin ko rin ang ilang mga kasambahay na nagkakanda haba-haba ang mga leeg kakasilip sa amin dalawa ni Dracula. Nang sa wakas ay makarating kami sa dining area ay bigla ako naglaway dahil sa napakaraming mga pagkain. Hindi naman na ako nagulat na ganito karami ang nasa hapagkainan dahil common na ito tulad ng sa amin. Lalo pa sa katulad kong pihikan sa pagkain kaya alam ni Mommy ang ayaw at gusto kong mga pagkain. Hindi na ako nahiya at naupo na kahit hindi pa nagsasalita si Dracula. Kapag ganitong gutom ako ay ayaw ko pa namang kinokontra ako at baka masuntok ko lang sa muka. Hindi ko na ito pinapansin, basta ako ay sumandok na ng sumandok at pinuno ang malaki kong pinggan. Sarap na sarap akong kumakain na hindi iniintindi ang nasa kapaligiran. Bahala siya sa buhay niya, basta ako'y kumakain. Wala pa atang 10 minuto ay nasimot ko na ang pinggan ko at napadighay pa ako. Excuse me. Sabay takip ng bibig ko. Hindi dahil nahihiya ako sa kaharap kong impakto, kundi sa mga kasambahay na nakanganga na nakatingin sa akin. Sino ba naman ang hindi magugulat na sa kagandahan kong ito ay malakas kumain? Ako lang ata ito. Si Lian na Diyosa. Tumayo na ako habang kumakain pa si Dracula. Can I see my room now? Maarte kong tanong sa isang maliit na babaeng kasambahay. Opo ma'am. Halika po. Masunurin itong tumalikod. Magpahinga ka muna at mamaya tayo mag-usap. Biglang salita ng ulupong. Kahit huwag na tayo mag-usap habang buhay, wala akong pakialam sa'yo. Matinding irap ang ibinigay ko rito, sabay layas. Wala ako sa mood ngayon talaga kahit busog na ako. Gusto kong sakalin si Dracula. Lecheng araw na ito, masyado akong minalas. Masama ang mukha kong nakasunod sa kasambahay hanggang sa dalhin niya ako sa pinakataas na floor at may maraming kwarto. Kahit na mukhang luma, ang buong castle na ito ay maganda at maayos naman pala sa loob dahil malinis at halatang alaga. Masyado nga lang sinaunang tao ang style. Ito po ang silid niyo, Madam Lian. At ang nasa harap niyong kwarto po ay kay Master Drake po. Kung may mga kailangan pa po kayo, ipindutin niyo lang po ang intercom sa tabi ng kama niyo at may pupunta na po agad sa inyo. Salita nito na nakatingala sa akin. Okay, thank you. By the way, what's your name? Ako po si Ninita, madam. Ngumiti ito sa akin at nakita ko ang sungki nitong ngipin. Okay, thanks Ninita. But don't call me ma'am, dahil parehas lang tayo ditong katulong. So, you can call me Lian. Ngumiti ako dito. Ganun po ba? Sige po, madam. Ay, Lian, maiwan na po kita. Yumuko muna ito at tumalikod na rin sa akin. Nang makaalis ito'y binuksan ko ang pintuan at bumungad sa akin ng malaking kwarto. Kahit na puro sinauna, ang mga kagamitan at kama ay mukhang maayos pa at matibay. Napakalinis at mukhang mabango rin. Mabuti naman dahil super hate ko ang mabahong lugar at pangit na nakikita. Nagulat pa ako nang makita ko ang backpack ko na nasa dulong bahagi ng closet. Shit talaga oh. Nauna pa itong nakadating dito kasi sa akin. Si Dracula lang talaga may kagagawa ng lahat ng kamalasan ko sa buhay. Tanghali na nang ako ay bumangon dito sa malambot na kama. Kahit na mukhang kakaibang itsura ng hinihigaan ko ay masasabi kong komportable naman ako. Mabuti naman at walang storbo matapos ko makapasok sa loob ng kwartong ito. Nakaidlip lang ako saglit matapos kong makapag-shower. Nagsuot ako ng sexy knitted crop top na kulay peach at black backpack short. Ito ang feel kong isuot dahil wala naman akong balak na lumabas ng kwartong ito. Ayoko pang maging muchacha ng walang hiyang tukmol na iyon. Lalo pa at kung makita ko man ang pagmumukha ni Dracula ay baka mas lalong sumama ang araw ko na kasing sama ng pagmumukha niya. Mabuti na lang at fully charged na ang phone ko kaya mabilis kong kinuha agad iyon. Tsak nagtataka na sina mommy at daddy. What the hell? Asar ko na makitang walang ka-signal sa phone ko. Buisit na umalis ako ng kama at naglakad patungo sa bintana. Latsa naman eh. Anong klase lugar ito at walang signal dito? Asar akong sumilip sa bintana. Pati ba naman ang bintana dito ay daig pang nakakulong sa hawla ng mga ibon? Kahit labag sa loob ay kailangan kong lumabas ng lungga ko para lang magka-signal. Dahil kapag walang signal dito sa lugar na ito ay magwawala ako. Hindi ako mabubuhay nang walang internet. Paano na ang buhay ko? Super hate ko pa naman ang maiwan sa mga latest fashion trends at chismis na mga nonsense na tao, mapa-local man o international.
Suot ko ang mabalahibo kong tsinelas na kulay white at gamit lang ng kamay ay sinuklay ko na ang napakaganda kong buhok na makulay. Pakiramdam ko ay isa akong fairy na mula sa gubat na ito dahil puro puno ang nasa kapaligiran ng buong castle ni Dracula. Taas daw ako naglalakad na akala mo'y rumarampa sa catwalk habang naglalakad sa hallway. Hindi ko pinansin ang ilang kasambahay na napahinto sa kanilang trabaho. Ang iba naman ay binigyan pa ako ng daan. Hindi ko silang initian dahil fierce look ang kagandahan ko. Mabilis ang mga lakad ko hanggang sa makalabas ako ng napakalaking pintuan na mukhang ilang daang taon na ang katandaan. Kahit tanghali na at mataas ang araw ay malamig ang simoy ng hangin. Saktong may nakita akong puno sa dulo at may upuan na kahoy mula roon na tiyak pahingahan, iyon ang kung sino man na nilalang. Agad ako napangiti nang makita kong may signal na ang phone ko. Sunod-sunod na notifications ang pumasok at maraming text messages, phone calls at messages sa messenger. Hindi ko alam kung anong uunahin kong buksan dahil sa dami. Nakakaisang tawag pa lang ako sa telepono ni Mom ay agad itong sumagot. Mommy. Oh my dear princess, mabuti naman nagparamdam ka na. Bungad agad ni Mommy. Napangiwi ako sa sinabi ni Mom. I'm sorry Mom, masyadong napaaga po ang flight ko at hindi na ako nakapagpaalam. Oh, it's okay my dear. Masaya ka ba ngayon sa lugar na pinuntahan mo? Dito po sa... Ano ba isasagot ko? Napakamot ako sa aking noo dahil hindi agad ako nakapag-isip ng isasagot sa mga ganitong katanungan. Buwisit kasi ang animal na Dracula na iyon. It's okay. Kahit wag mo na sabihin. O siya, tinatawag na ako ng daddy mo. Enjoy your vacation, my dear. Mommy loves you and your daddy. Always take care. I love you. Napakabilis na salita ni Mom. I love you both. Bye. Agad namang nawala sa kabilang linya si Mom. Wow, nakapagtataka naman na wala pa atang 5 minuto kaming nag-uusap ni Mommy ay nawala na agad ito sa linya. Madalas ay abutin pa ng 1 oras ang usapan namin kahit overseas, lalo na kung galit ito dahil sa paglalayas ko nang hindi nagpapaalam sa kanila ni Daddy. Hindi man lang binusisi kung saan parte ng mundo ko nagpunta. Kakaiba yun ah. Hindi kaya alam ng parents ko na nakidnap ako ni Gagong Dracula? Trumhell. Asar na napabuga ako sa hangin. Ngayon ko lang na-realize ang mga bagay-bagay. Napatingin ako sa hawak kong cellphone nang mag-vibrate iyon. It's Alfred, my gay friend. 5 buwan na kaming hindi nakikita ng baklitang ito dahil nakapag-asawa na ng afam at kasalukuyan itong naninirahan sa Washington, D.C. He is my makeup artist and hairstylist dahil may sarili itong beauty salon. My twin brother hated him so much dahil napakamaskulado daw nito at lalaking-lalaki ang forma at boses, pero mahilig sa lalaki. Kaya palagi kong inaasar si Lander kay Alfred kaya kulang na lang ay ilibing kaming dalawa ni Frenny sa lupa. Kapag nagagalit ito, lalo na sa akin. Ngayon ka lang nagparamdam, babe. Malakas kong tili habang naka-video call kaming dalawa. Hey babe, wow, gumaganda ka ngayon. Never ka talagang pumangit. Bagay sa yung hairstyle mo. Sana all. Kunwari pang nakahawak ito sa kanyang bibig at gulat na gulat. Ako naman ay feel na sinuklay ng mga daliri ko ang napakaganda kong buhok na kulay abo. Kasabay pa noon ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Ano ka ba babe? Wala sa vocabulary ko ang word na pangit. Sa ganda ko nito. Maarte kong inilagay ang ilang hibla ng buhok ko sa kaliwang tenga. Humalakhak lang ang bruha kong kaibigan. Napatagal tuloy ang tsikahan namin ni Bakla. Tawa lang ako ng tawa na parang palingkera. O siya, babe, I have to go. More tsikahan tayo soon pag nakauwi na ako ng Pinas. Of course, don't forget my favorite drink. More alak to come, babe. Nakangising ani ko. Makakalimutan ko ba naman yun? Alam ko ugali mong maladragon. Sabay irap nito. Natawa na lang ako. Alam na alam talaga nitong ugali kong baliw kapag may topak. O siya, bye. Love you, babe. I love you din, babe. Malakas kong sagot. Ilan pang sandali ay nawala na ito. Isinuksok ko sa aking dibdib ang phone ko dahil wala lang, trip ko lang. Oh shit, stupid demon! Malakas kong mura dahil may isang nilalang akong nakabunggo pagkaharap ko. Kulang na lang kasi ay matanggal pati kaluluwa ko sa sobrang gulat. Ang walang hiyang si Dracula pala. Sinong kausap mo? Parang batas na tanong ni Dracula sa akin. Napatik ko sa maganda kong kilay sa tanong nito.
At bakit ko sasabihin? Mataray kong sagot sabay halukip-kip at patingala akong nakipagtitigan sa mukha nitong malaimpakto. Hindi porkeng nakaapak ako sa lupa ng gunggong na ito ay papasukin pati ang personal life ko. Hindi ko nga alam kung saan lupalop ng impyerno ito nagmula. Is that your boyfriend? And so? Matapang kong sagot. Pues ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo. Isa sa rules ko dito sa loob ng teritoryo ko ay ang ipinagbabawal kung may karelasyon ang kung sino man sa mga empleyado ko. Pero na lang kung ikaw ay kasal na o may kinakasama at may mga anak. Mariing pagkakasabi ni Dracula. Napaawang ako sa sinabi ng Hudyo na ito. Anong pinagsasasabi mo? Naguguluhan kong tanong. Let's go to my office. We will discuss your contract. Nagya ka, dami mong alam. Hoy! Malakas ako napatili dahil hindi pa nga ako tapos magsalita ay walang pakundangan akong hinila ng impaktong ito. Mabuti na lamang at napahawak ang kaliwang kamay ko sa aking dibdib kung saan ko isinuksok ang phone ko para hindi mahulog. Kulang na lang ay tadyakan ko ito sa binti pero mabilis ang flexes ni Dracula. Dahil hindi ako makagawa ng moves para saktan ang walang hiyang ito. Para akong inahing manok na nagngangangaw-ngaw papasok sa loob ng castle nito. Napatigil sa mga ginagawa ang ilang kasambahay at napatingin sa aming dalawa ng impakto. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at ngayon ay nandito na kami sa loob ng opisina nito na parang opisina pa ng mga royalty. Nagya ka! Malakas kong singhal kay Dracula nang bitawan ako nito. Hindi ito nagsalita bagkus ay naupo ito sa kanyang malatronong upuan sa harap ng kanyang napakalaking table. Sobrang daming libro ang mga nakapatong sa magkabilang dulo ng table at sandamakmak na mga working papers. Kung lilibutin ang kabuuan ng opisinang ito ay halos puro libro ang nasa paligid. Mukhang library ito at mukhang fanatic sa Dracula. I shrug my shoulders because it's still the same in our place. My dad and my twin brother were the same. They're book lovers. Before you throwing tantrums, Miss Griefer, I just want you to know you should read your contract very carefully. Once you sign that, you can't go back. Mayabang na inilapag nito sa kanyang table ang 3 page ng contract. Napabuga ako sa hangin. Langyang ito talagang naninigurado. Asar kong kinuha ang kontrata at kunot na upa ako dahil sobrang maliliit na mga letters na nakatype. Ano to? Nagtitipid sa papel? Busit na busit ako habang binabasa ang mga nakasulat. Talaga namang halos hindi ko nababasa dahil sa sobrang liit. Kaya pinasadahan kong tingnan ang kabuang hawak ko at talaga pang back to back. Ang daming rules naman ata ng walang hiyang ito. Buti nakatiis sa mga kasambahay nito. Tinatamad akong basahin ang mga ito at wala akong panahon sa mga ganito. Ako ba'y pinaglololoko mo, Dracula? Pabagsak kong inilapag ang kontrata sa harap mismo ng impakto. Why? Tapos mo na bang basahin ang lahat ng nakasulat sa kontrata? Wala pang 2 minutes na ibinigay ko sa iyo yan I told you, you should read it very carefully. Mapangakit na boses ng Dracula. Pinaningkitan ko ang animal na ito para bang hindi ko gusto ang pananalita nito. Then elaborate it. Cause I don't have the patience for that useless contract of yours. Napahalukip-kip sa Dracula at nagdekwatro sa pagkakaupo. He just smirked staring at me. Dumb this man. Alright. I can tell you some basic of my rules. But you can still read the whole contract if you have time. Asar ako napairap dito. Daming alam ng walang hiyang ito. First, starting today, you can't wear what you want. You have a uniform that you can make easily comfortable. Ewan ko sa'yo. Maldita kong sagot. Lahat ng ipag-uutos ko ay susundin mo. Sa akin lang at hindi sa iba. Mayabang na dugtong nito. Gusto mo lang akong gawing muchacha, Dracula. Alam ko na yung style mong bulok. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay susundin ko sasabihin mo, no? Bawal gumamit ng mga gadgets habang nasa trabaho. Pagpapatuloy nito at hindi nito pinapansin ang pagyaw-yaw ko. Leche! Irap ko. If I have work outside, you can take a rest. But for now it's lunchtime. Sign this before you go back to your room and change your uniform instead of that. Pinasadahan ako nito sa buong katawan. Kunwari ka pang gusto ako magpalit ng damit Mukhang L na L ka naman. Asik ko rito. Imbes na mapahiya ito sa akin, sinabi ay tumawa pa ang Satanas. Sabay na padila pa. Yes, I love what you're wearing. It's very healthy in my eyes. But I don't want anybody to see you like that.
Manyakis na sagot nito. Manyakis ka, kago! Sabay middle finger dito at akman lalakad ng palabas ng opisina nito nang magsalitang muli ang impacto. Hep hep! Sign this, Miss Griefer. Kahit nakakaasar ang pagmumukha ng impaktong ito'y bumalik muli ako sa harap ng working table nito at mabilis na kumuha ng sign pen at mabilis na pumirma. Hindi ko na kailangan pambasahin ng nonsense nitong kontrata. Ano, masaya ng kaluluwa mo? Nakakamatay na irap ang ibinigay ko sa impaktong ito at tumalikod na. Mabilis ang mga hakbang kong makalabas dahil baka magsalita na naman ito at tuluyan ko na itong masakal ng matigok. Pagod kong nahanap ang silid ko dahil sa sobrang lawak at laki ba naman ng sinaunang castle ni Dracula. Nagtanong pa ako sa isang kasambahay dahil naligaw pa ako. Langya! Hingal ako na paupo sa aking kama at ibinaba sa aking tabi ang cellphone. Napatikwas ang kilay ko nang mapansin ang nakabukas na closet. Wala ko natatandaan na binuksan ko ang closet na iyon pero bigla ako na-curious dahil parang kakaiba ang mga nakahanger doon. Tumayo ako para tingnan ang mga mahabang mga damit o kung damit ba ang tawag sa mga iyon. What the hell? Hindi ako makapaniwala nang hawakan ko ang mga iyon at agad na kinuha ang isang hanger. Kulay itim iyon na sobrang haba ng manggas at mukhang aabot sa talampakan ang laylayan ng dress na ito. Hindi, dahil parang uniformo ito ng mga madre. Shit! Malakas ako napamura. Kahit ayokong isipin pero mukhang tama ang nasa isip ko dahil itong hawak ko at mga nasa closet ay uniform ko. Ginagago talaga ako ni Dracula. Ano akala niya sa akin, si Valak? Asar na asar kong inisa-isa ang lahat ng iyon. Dalawa lang ang kulay, black and white. Talagang inuubos mong pasensya ko, Dracula. Pwes, humanda ka sa akin. Drake's person-over voice. Make sure you will get that information before you come back here. Mariin ang pagkakasabi ko sa kabilang linya. Yes, attorney. Sa ngayon po ay naka-alert na kami dito with my men para makapaghanda kung may kakaiba pa man na kahinahinala. Sagot ni Greg, my trusted man. Okay, call me if you have another good news bago tayo gumawa ng hakbang. Yes, attorney. Makakaasa po kayo. Ay, ended ako. Napahilot ako sa aking sentido matapos ng usapan namin ng kanang kamay ko at pinagkakatiwalaan sa trabaho dahil hanggang ngayon talaga ay masyadong mautak itong kalaban ko na isang mayor, si Mayor Asyong Panido. Talagang ang sinasagad ng mayor na ito at ng mga alipores nito ang pasensya ko. Kunting-kunti na lang at pasasabugin ko na ang kuta ng mga ilegal na gawain nito, lalo pa at mga pinagbabawal na mga gamot at mga prostitusyon ang nagpayaman sa gagong ito. Wala nang ibang ginawa kundi maghasik ng lagim sa mga kabataan sa kanyang bayan. Damn that old shit, bald man. Anong akala niya sa akin, pipitsuging lawyer? I can make his life living hell in just one snap. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ang anak nitong si Faye. Damn that. That brat makes my blood boil. Agad ako napatingin sa wristwatch na suot ko. Again, inis na napatayo ako dahil ngayon ko lang napansin na mag-aalas 5 na pala ng hapon. Hindi ko na nga naisip na kumain ng tanghalian dahil sa tambak na trabaho. May isa pa pala akong alagain ngayon. The spoiled brother woman, Lian Griefer. Oh Lord, kung kailan kasi tumanda ay naging liberated ito at palaging nasa gulo o nakikipag-away. That's why one of my body lander always barking me to get her twin sister para makapagbagong buhay naman daw ito. I sigh. I know it's all my fault from the very beginning. Lumipas man ang panahon, she is still my kitten. My adorable kitten. Nothing's gonna change how much I adored my kitten. My Lian kitten. Malaki ang hakbang na lumabas ako sa aking opisina. Kahit na maraming CCTV na naka-install sa aking buong kabahayan, ay mas panatag akong nakikita ko ang babae ng dalawang mata ko. Oh, heaven Lord! I almost forgot to breathe dahil ang babaeng hinahanap ng mga mata ko ay planteng nakahiga sa napakalaking antigong sofa at kumakain ng mani. Basta na lamang nito inihahagi sa kung saan ang balat ng mani na pinagkainan nito. Pero ang mas matindi pa ay suot nga nito ang pinasadya kong uniforme nito na parang pangmadre na si Lander pa ang pumili. God, she is freaking goddess. Lian's person-over voice. Anong ginagawa mo dyan, Impacto? Mag-iiba ka na ba ng anyo at magiging vampira ka na?
Malakas kong panguuyam sa damuhong bumaba ng hagdan habang walang kurap na nakatingin sa akin. Get up! Hindi ka na parito para magpakahayahay. Mayabang na salita ni Drake. Asar kong binato ang balat ng mani kay impakto. Sa pulito sa pagitan ng mga mata kaya napapikit ito. Napangisi ako. Dom, Lian! Malakas na sigaw ni Dracula. Busungot ang pagmumukha nito at parang gusto akong sakalin. Napabangon ako at mabilis na tumayo. Gusto kong maging handa once na sakalin man ako ng hudyo na ito ay kayang-kaya kong paliparin ang paa ko sa pagmumukha ng impaktong ito. What are you doing? Salubong ang mga kilay na tanong nito sa akin. Alam ko na yung nasa utak mo, Dracula. Para matapos na to, magsuntukan na lang tayo. What the hell? Alam ko naman na nabubuisit ka na sa akin. Kung ako sa'yo, pauwiin mo na ako. Lang yung bahay to. Bahay ata ng vampira. Singhal ko kay Dracula at nilibot ang buong paningin sa malawak na living room. Pero hindi naman talaga iyon ang ibig ko sabihin. Gusto ko lang talagang asarin si Impacto. Napahawak sa mukha si Dracula na mukhang nauubusan ng dugo sa katawan. Follow to my office now. Pag-uutos dito sa akin na mukhang aburido. Tumaliko dito at may tinawag na isang kasambahay na dali-dali naman lumapit kay Impacto. Saglit lang nitong kinausap ang kasambahay at nilagpasan ito. Ako naman ay bumalik sa pagkakaupo at sexy na upo sa sinaunang sofa ni Dracula. Hindi ko ito susundin kahit na mamuti ang mga buhok nito sa konsumisyon. Wala ako sa mood ngayon na utos-utusan ng isang impakto gaya nito. Sa ganda kong to? No way. Over my dead sexy hot body. Siliyan kaya ako. Diyosa to. Lian! Alingaw-ngaw na boses ng isang demonyo. Napatigil ako sa pagkuha ng mani sa malaking bowl nang marinig ko ang boses ni Dracula. Masamang mukha ko itong tiningnan. I said follow me! Napabalik ito at malalaki ang hakbang na lumapit sa akin. Mukhang wala nang ambasan siyang natitira sa katawan nito dahil sa akin. No! Come here! Ayoko! Period! Pangaasar ko pa. Then expect your consequences, honey. Matalim kong tiningnan ang impakto. Hindi ko gusto ang tabas ng dila nito. Kasing bilis ng hangin ay nadakot na ni Dracula ang kaliwang braso at ramdam ko ang higpit ng pagkakahawak nito sa akin. Biglang may pumitik sa sentido ko at pakiramdam ko'y tinubuan ako ng sungay. Don't dare touch me like this! You dumb assholes! I'm freaking screaming as if I'm violently harmed. Okay, I'm sorry. Mabilis naman ako nitong binitawan at sincere ang boses ni Dracula. Gustong-gusto kong sapakin ang pagmamukha ng impakto at maraming pumapasok sa utak ko na saktan ito nang may magsalita. Si Ninita. Excuse me, sir? Mahinang pagtawag ni Ninita sa kanyang amo. Humarap ang Dracula sa kanyang kasambahay habang ako naman ay masama pa rin ang pagmamukha. Dumating na po si Mayor Ethan. He nodded. Okay. Dalhin mo siya sa office ko. Okay po, sir. At saka, sir, may kasama po siya. Nabitin ang pagsasalita ni Ninita at sumulya pa sa akin habang nakatingala dahil maliit na babae. I got it. Thank you, Ninita. Okay po, sir. Agad naman itong tumungo at tumalikod at mabilis nga ang mga lakad na nawala sa aming harapan. Humarap si Dracula na seryoso ang pagmumukha. Stay in your room for a while, honey. I have something important to do with my comrades. Hindi ako umimik at inirapan ko lang si Dracula. Kung kanina gustong-gusto niya akong dalhin sa opisina nito, ngayon naman ay magstay daw muna ako sa aking kwarto dahil may importante siyang bisita. The heck? Bukod sa mayor na pamilyar ang pangalan sa akin ay meron pang iba. Leche. Wala akong pakialam kung babae niya iyon. Langhiya, pakialam ko sa kanila. Whatever. Maldita kong sagot. Ninampot ko muna ang isang bowl ng peanuts at nilagpasan na si Dracula. Nagkalat naman ang mga pinagbalatan ng kinain ko. Wala akong pakialam. Bahala silang maglinis noon. Ramdam ko na sinusundan ako ng tingin ni Dracula pero hindi ko na ito pinansin pa. Habang ang suot kong dress na talaga namang sumasayad hanggang floor ay kailangan ko pang hawakan ng kaliwa kong kamay ang laylayan at baka ako naman ay matisod. Langya talagang Dracula na ito. Wala pa ako isang araw sa loob ng pamamahay nito pero mukhang magkaka-wrinkles ang flawless kong skin. Hindi ito maaari at baka ako ay pumangit. Kailangan kong magpa-derma. Nang makapasok sa loob ng kwarto ay agad kong binaba sa bedside table ang bowl ng peanuts.
habang naiirita kong hinubad ang makapal na dress na kapanahunan pa ata ng hapon ng style. Ang init sa akin. Animal na Dracula talagang iyon. Nang maihubad ay basta ko na lamang iyong iniitsa sa kung saan. May suot naman akong cycling at black tube. Lumapit ako sa mini fridge na nasa tabi ng vanity mirror at kumuha ng pineapple juice. Sarap! Halos masimod ko ang laman ng canned bottle ng pineapple juice. Imbis na humiga ay parang sinilihan na naman ang mga paa ko. Parang hindi ko feel na magstay dito sa loob ng kwarto. Gusto kong maglakad-lakad. Pakaalam ko ba kay Dracula? Sumilip ako saglit sa bintana at nakita kong papadilim na pala. Kaya nakapag-decide ako na magsuot ng crop top na kulay yellow at bukod sa cycling na suot ko ay nagsuot din ako ng white maong shorts na puro tastas ang laylayan. Nagsuklay ako at nagpahid ng lip balm dahil gusto ko lang. Suot ang kulay yellow slippers na super cute sa magaganda kong mga paa.